Alamin natin. Gamit ang mga kagamitan sa pagpipinta tulad ng lapis at pangkulay, makakagawa tayo ng mas magandang likhang sining kung makokontrol natin ang paggamit ng mga ito. Pagkatapos ng mga kasanayan sa module na ito, inaasahang mapapamahalaan o makokontrol mo ang mga kagamitan sa pagpipinta at iba pang kagamitan sa paggawa ng iba't ibang linya, hugis at kulay ng iyong gawa. Maraming paraan para maisagawa ang pagpipinta at pagguhit. Hindi hadlang kung saang lugar ka naninirahan para hindi maisagawa ang mga ito. Maaari kang gumamit ng painting tools na nasa computer. Pwede ka rin gumamit ng mga kagamitang pangkulay na nakikita sa loob at labas ng bahay ninyo tulad ng Crayola at watercolor. Kung ikaw naman ay nasa lugar na malayo sa kabiasnan, maaari mong gamitin ang mga pangkulay mula sa mga halaman tulad ng talulot ng bulaklak, dahon, punong kahoy, mga prutas na makukuha sa inyong lugar, at abo na makukuha sa lupa. Kung walang brush, pwede mong gamitin ang maliliit na dahon. Iipunin at itatali ang mga ito sa dulo ng tangkay sa patpat. Ang posporo ay pwede rin gamiting pangkulay. Ang lahat ng ito ay magiging maayos ang pagguhit kung makokontrol ang paggamit ng mga kagamitang pangkulay. Dapat lagyan ng bigat at diin, manipis at malapad ang mga linya. Sa pagpipinta naman ay gumamit ng matingkad at mapusyaw na kulay. Ating subukin. Iguhit sapat lang ang masayang mukha kung sumasang-ayon ka at malungkot na mukha kung hindi. Number 1, sa pagkukulay, maaaring gumamit ng matingkad at mapusyaw na kulay. Number 2, ang paglalagay ng gaan at diin, kitid at lapad sa mga linya ay nagpapaganda sa likhang sining. Number 3, ang hindi pagkontrol sa paggamit ng lapis at pangkulay ang nagpapaganda sa mga likhang sining. Number 4, may nabubuong hugis kapag gumamit ng makitid at malapad na linya sa pagguhit. Number 5, ang mga mamahaling kagamitan sa pagguhit ang tunay na nagpapaganda sa likhang sining. Ating balikan. Natatandaan niyo pa ba ang mga iba't ibang uri ng linya, hugis at kulay? Ngayon, gumuhit ng paborito mong prutas sa loob ng kahon. Pagkatapos, kulayan ito. Nakaguhit ka na ba? Ngayon naman, sagutin mo ang mga tanong. Anong uri ng linya ang iyong ginamit sa pagguhit? Ano ang hugis ng prutas ang iyong iginuhit? At gumamit ka ba ng tamang kulay base sa tunay na kulay ng prutas?
ating tuklasin. Pag-aralan mo ang nalimbag na sining sa ibaba. Ilarawan mo kung paano naiguhit ang mga linya. Ano-ano ang hugis na iyong nakita at paano ito nabuo? At anong kagamitan ang ginamit sa pagguhit? Mapapansin na ang ibang linya ay iginuhit ng may karaniwang gaan at ang iba naman ay may diin. Nakikita nyo yung kulay blue na kulay. Para siyang ginuhit ay kinulayan ng may diin. Ganun din ang kulay pula na linya ng paru-paro. At ang mga dahon ng bulaklak. Ayan, mapapansin ninyo na madiin ang pagkakakulay sa larawan. Suriin ang mga linyang nasa ibaba. Paano iginuhit ang mga linya? Ilarawan ang mga ito. Mapapansin mo na may mga linya na iginuhit ng makitid. Yan, yung mga linya na maliliit. Yan, makikitid ang pagkakalinya. At may mga linya din na iginuhit ng mas malapad. Yan. Pagmasdan mabuti ang mga linya na iginuhit ng mas malapad. Ngayon naman, tingnan ang larawan sa ibaba. Pansinin kung paano ito kinulayan. Mapapansin na gumamit sa pagkukulay ng matingkad at mapusyaw na kulay. Ano-ano ang mga bagay o ang mga ginuhit ng may matingkad na kulay? Yan, matingkad ang kulay ng puno at mapusyaw naman ang kulay ng langit. Yan. Kinulayan ang kalikasan o ang paligid ng mapusyaw at matingkad na kulay. Ating suriin. Ang paglalagay ng gaan at diin, kitid at lapad ng mga linya at ang paggamit ng matingkad at mapusyaw na kulay ang nagpapaganda sa likhang sining. Mas mabibigyan ng buhay ang likhang sining kung makokontrol natin ang paggamit ng mga kagamitan sa pagguhit. Para naman sa inyong gawain, sa inyong module, gamitin sa larawan ang iba't ibang linya upang makagawa ng likhang sining gamit ang lapis sa pagguhit. Kulayan ito at sagutin ang mga tanong pagkatapos ng pagguhit. Ilarawan mo kung paano mo naiguhit ang mga linya. Ano-anong hugis ang iyong nabuo at paano mo ito nabuo. Para sa gawain B, kulayan ang larawan sa ibaba. Ito rin ay matatagpuan sa inyong module. Maaaring gumamit ng matingkad
o mapusyaw na kulay? Sagutin din ang tanong, paano mo kinulayan ang larawan? Para sa isagawa, gumawa ka ng likhang sining gamit ang lapis sa pagguhit ng iba't ibang linya na nakabubuo ng hugis. Kulayan mo ito. So dito, sa isagawa, kahit ano ang gusto mong mga bagay, kalikasan, hayop na iyong gustong iguhit, pwede mo siyang iguhit at kulayan. Ating tandaan, mas magiging maganda ang ating likhang sining kung kokontrolin natin ang paggamit ng lapis at ng kulay. Lagyan ng gaan at diin, kitid at lapad ang mga linya. Sa pagkukulay ay gumamit ng matingkad at mapusyaw na kulay. Para naman sa tayahin, gumuhit ng larawan ng kalikasan tulad ng nasa ibaba at kulayan ito. Ay sagutin ng oo o hindi ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa patlang.